Isa-isang sinagot ng Malacanang ang iba't ibang kontrobersyal na isyong ibinabato sa administrasyon. Narito ang ulat. Sinabi ng Malacanang na bahagi ng planong destabilisasyon sa gobyerno ang pag-urong ng 4 sa Maleta Boys ng kanilang salaysay na naghatid umano sila ng mali-maletang naglalaman ng pera kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters, kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento, kapalit ang malaking halaga, laban sa Pangulo. Marami nakakaramdam na parte ito ng plano ni Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon. Hinimok din ng palasyo ang publiko na huwag magpagamit sa ganitong uri ng modus para lang sa pera at manira ng inosenteng individual kasabay ang pagbibigay diin na iimbestigahan itong mabuti ng ombudsman. Ang 4 ay kabilang sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards ng puganteng si Zaldico. Sinabi naman ng Malacanang na susuriin ng DOJ ang kahilingan ng Estados Unidos na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ni Castro, natanggap na ng DOJ ang mga dokumentong isinumite ng US bilang suporta sa extradition request. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Quiboloy sa US ang sex trafficking, visa fraud at bulk cash smuggling. Ang paghiling ng US government para sa extradition ni Pastor Quiboloy upang malitis roon sa US para sa kasong sex trafficking, visa fraud, bulk cash smuggling, among others, isang bagay na dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess, at marisolba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya. Hustisya para sa mga di umanong biktima rito at sa US at pati na rin sa akusado. Kung pagbibigyan ng extradition, mananatili si Quiboloy sa kustodiya ng US habang nililitis ang kaso at ibabalik sa Pilipinas matapos ang proceedings. Alinsunod yan sa 1994 Philippines-US Extradition Treaty. Nanawagan naman ang Malacanang sa mga nasa likod ng iniwang mga kabaong na may mensaheng kontra China sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kabilang ang lugar malapit sa Chinese Embassy. Ayon sa Malacanang, dapat nang itigil ang mga gawaing maaaring magdulot ng pangamba at kaguluhan. Bagaman hindi naman anito pinagkakait ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag, ngunit hindi raw ito nakakatulong sa bansa. Iimbestigahan na ng Philippine National Police ang insidente upang matukoy ang mga responsable. Sa mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression, pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kung kayo ay makabayan, makipagtulungan po kayo sa ating pamahalaan para matugunan ang inyong mga issues. Kenneth, pasyente para sa bayan.